Lunes ng umaga nang una kong maramdaman ang kakaiba sa bagong bahay na aking nilipatan. Kasama ang aking pamilya, napagpasyahan naming lumipat sa probinsya para magbagong buhay. Matagal ko nang pinapangarap ang makapag-umpisa ng tahimik at simpleng buhay sa isang lugar na malayo sa gulo ng lungsod. Ngunit ang ilusyon ng kapayapaan ay mabilis na naglaho. Sa unang araw pa lamang, habang inaayos ko ang mga gamit namin sa sala, napuna ko ang isang kakaibang marka sa dingding malapit sa bintana. Isang pulang linya na tila lumalabas mula sa loob ng pader. Ipinagkibit balikat ko ito, iniisip na baka pintura lamang na hindi natapos ayusin ng dating may-ari. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang linya ay tila lumalawak at nagiging higit na malinaw. Isang gabi, habang nagluluto ako para sa hapunan, naramdaman ko ang biglaang paglamig sa paligid. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap at ang mga anino sa paligid ay tila nagsasayaw sa alingawngaw ng mga pader. Agad kong tinawag ang aking asawa, ngunit nang bumalik siya sa kusina, ang lahat ay bumalik sa normal. Napailing na lamang siya sa aking pagkabalisa. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Parang may bumubulong sa akin mula sa dilim. Nagising ako sa gitna ng gabi nang may narinig akong tunog mula sa sala. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Ang buong bahay ay balot ng nakabibinging katahimikan, ngunit sa sala, isang kakaibang liwanag ang nagmumula sa dingding. Nang lapitan ko ito, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pulang linya ay hindi na lamang basta linya. Ito ay naging parang likidong dumadaloy mula sa dingding. Natigilan ako, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang likido ay mukhang dugo at tila may mensaheng nais iparating. Bumalik ako sa kwarto at ginising ang asawa ko. Sa una, ayaw niyang maniwala, ngunit nang makita niya ang nangyayari sa sala, kita ko ang takot at pagkabahala sa kanyang mga mata. Agad niyang sinubukan tawagan ang aming mga kapitbahay, ngunit walang signal ang aming telepono. Kinabukasan, nagdesisyon kaming ipasuri ang dingding. Dumating ang isang lokal na manggagawa, ngunit nang subukan niyang ayusin ito, bigla siyang natigilan at tila nawala sa sarili. Sinabi niyang may kakaibang aura ang bahay at nagmungkahi na magpatawag kami ng albularyo. Sa hapon ding iyon, dumating ang isang matandang albularyo. Pinagmasdan niya ang dingding at pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa isang trahedya na nangyari sa bahay maraming taon na ang nakalipas. Isang dalaga ang di umano'y pinatay at ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin natatahimik. Bigla akong nanghina sa kanyang mga sinabi. Ngunit bago pa man magpatuloy ang matanda sa kanyang kwento, biglang bumukas ang pintuan ng sala. Isang malamig na hangin ang pumasok at kasabay nito ay ang paglitaw ng isang anyo sa aming harapan. Ang anyo ay tila isang babae, ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin, na para bang may nais siyang iparating. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi kami nag-iisa sa bahay na yon. Pagkatapos ng unang gabi kong manatili sa lumang bahay sa probinsya, nagising ako na may bigat sa aking dibdib. Bumangon ako mula sa kama at inikot ang mga mata sa paligid ng silid. Nakatitig ako sa mga dingding. Umaasang ang nakita ko kagabi ay bunga lamang ng aking imahinasyon. Ngunit nang makita ko ang tuyong bakas ng dugo sa dingding, natanto kong hindi iyon isang panaginip. Nagpasya akong magtimpla ng kape at umupo sa hardin upang makapag-isip. Habang umuusok ang aking tasa, naramdaman ko ang malamig na simoy na dumadaloy sa aking balat. Parang may nagbabantay sa akin. Sinubukan kong huwag pansinin ito, ngunit hindi ko maiwasang alalahanin ang mga kwentong narinig ko tungkol sa bahay na ito. Sabi ng mga kapitbahay,
May mga nakaraang nakatira rito na hindi na nakita pang muli. Ang iba'y sinasabing may multo raw ng isang babae na naglalakad sa mga pasilyo tuwing hating gabi. Bumalik ako sa loob ng bahay at nagpasya akong siyasati ng lugar. Una kong tinungo ang basement. Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko ang mga lumang kagamitan. Mga kahon na puno ng mga gamit na tila hindi na ginalaw ng matagal na panahon. May nakita akong lumang diary sa isang sulok. Binuksan ko ito at nakita ang mga pahina na puno ng mga sulat kamay na kwento ng isang babae na tila nakatira rin dito dati. Habang binabasa ko ang diary, unti-unti kong naintindihan ang takot at kalungkutan ng babaeng ito. Hindi ko na kayang magtiis, sabi sa isang pahina. Ang mga dingding ay tila humihinga, umuungol, at ang dugo. Ang dugo ay hindi natutuyo. Nangangatog ang mga kamay ko habang binabaliktad ang mga pahina. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa nang makarinig ako ng mahinang iyak mula sa itaas. Agad akong kumaripas ng takbo paakyat, sinusundan ng tunog na nagmumula sa kwarto, sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang batang babae na nakatayo sa gitna ng silid. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Tulungan mo ako, anya. Halos pabulong ngunit puno ng pighati. Anong nangyayari? Tanong ko. Ngunit bago siya makasagot, nawala siya na parang bula. Naiwan akong mag-isa, nanginginig at naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o kung kanino ako hihingi ng tulong. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang mga kababalaghan. Ang mga dingding ay tila nabubuhay, may mga bakas ng kamay na bigla na lang lilitaw at mawawala. Naririnig ko ang mga bulong sa hangin, mga boses na tila nag-uusap, ngunit hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong tila may mabigat na presensya sa aking tabi. Hindi ko magawang bumangon o magmulat ng mata. Parang may nakatingin sa akin, nagmamasid, nag-aabang. Naramdaman ko ang malamig na mga daliri sa aking braso. Paalis ka na, sabi ng boses na puno ng determinasyon. Ngunit hindi kita hahayaang mag-isa. Nagising ako mula sa pagkakaidlip na puno ng takot. Alam kong hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang ganitong sitwasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa bahay na ito at kung bakit tila may nagpaparamdam sa akin. Kinabukasan, nagpunta ako sa lokal na aklatan at naghanap ng mga lumang talaan tungkol sa bahay. Doon ko nalaman ang kwento ng mag-asawang dating nakatira rito. Ang babae, na nagngangalang Elisa, ay nawala ng walang bakas. May mga tsismis na pinatay siya ng kanyang asawa, ngunit walang napatunayan. Ang bahay ay nanatiling bakante hanggang sa makuha ko ito. Habang nagbabasa ako, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ikaw ang bagong nakatira sa bahay ni Elisa, hindi ba? Tanong niya. Opo, sagot ko, puno ng pag-aalala. Ano po bang alam ninyo tungkol sa kanya? Hindi siya nawala, anya. Nakatitig sa akin ng diretso sa mata. Siya ay nandyan pa rin. Sinusubukan kang protektahan mula sa kaparehong kapalaran. Bago ko pa siya matanong ng higit pa, tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan ako sa pag-iisip, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa gabing iyon, habang ako'y nakahiga, narinig ko muli ang bulong sa hangin. Mag-ingat ka, sabi ng boses ni Elisa. May darating na panganib at kailangan mong maging handa. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang. Alam kong kailangang magpatuloy ako sa pag-iimbestiga, ngunit hindi ko alam kung kanino ako dapat na magtiwala. Napagtanto kong ang tunay na kalaban ay hindi ang multo, kundi ang kasinungalingan na bumabalot sa bahay na ito. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagtira sa lumang bahay na iyon,
Unti-unti na akong nasasanay sa mga ingay na dulot ng kahoy na sumisibol sa ilalim ng aking mga paa. Subalit, ang isang bagay na hindi ko pa rin matanggap ay ang malamig na pakiramdam sa loob ng bawat silid. Lalo na kapag lumulubog na ang araw at ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa mga bintana. Isang gabing ako'y nakahiga. Hindi ko maiwasang magising sa kalagitnaan ng gabi. Ang katahimikan ng paligid ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. At sa kabila ng lahat ng aking pagsusumikap, hindi ko na muling magawang ipikit ang aking mga mata. Sa halip, bumangon ako at naglakad patungo sa kusina upang makakuha ng tubig. Habang papalapit na ako sa kusina, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat, na parang may isang estrangherong presensya sa tabi ko. Napatingin ako sa paligid, umaasang makita ang pinagmulan ng kakaibang pakiramdam, ngunit wala akong nakita. Pagdating ko sa kusina, doon ko nasilayan ang isang bagay na tila mula sa bangungot. Ang dingding ay nababalutan ng malagim na pulang likido. Tila may sugat na nagdurugo. Hindi ko maiwasang mapaatras. Ang aking dibdib ay binabalot ng takot at kaba. Sinubukan kong ipaliwanag ito sa sarili ko. Baka ito'y kalawang o marahil isang lumang pintura na natutunaw dahil sa panahon. Ngunit ang likido ay patuloy na umaagos, na parang may buhay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napasigaw ako ng ubos lakas. Sa aking pagsigaw, tila may narinig akong kaluskos mula sa itaas. Ang aking puso'y kumabog ng mabilis habang iniisip kong baka hindi ako nag-iisa sa bahay. Nagpasya akong sundan ng tunog kahit pa ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa aking mga binti. Habang papalapit ako sa hagdan, ang mga hakbang ko ay tila nag-echo sa buong bahay. At sa bawat yapak, ang malamig na simoy ng hangin ay muling bumalot sa akin. Parang may nagmumulto sa aking paligid. Umaaligid sa akin ng may malalim na layunin. Pagdating ko sa itaas, nakita ko ang silid na dati aking iniiwasan. Ang lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas, na parang inaanyayahan akong pumasok. Lumapit ako ng dahan-dahan, may pag-aalinlangan sa bawat hakbang. At nang buksan ko ng tuluyan ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Kasabay ng isang tanawin na hindi ko inaasahan. Sa loob ng silid ay may isang lumang salamin. At sa kabila nito, hindi ko nakita ang aking sariling refleksyon, kundi ang imahe ng isang babae na hindi ko kilala. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagdurusa, at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang pakiusap, isang babala. Wala siyang imik, ngunit sa likod ng kanyang tingin, naramdaman ko ang kanyang mensahe. Lumayas ka na dito. Bumilis ang tibok ng aking puso, at halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Ang multo ng babaeng iyon ay tila nagbibigay ng babala sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagpasya kung ano ang susunod kong gagawin, biglang nagbago ang imahe sa salamin. Ang dingding sa likod ng babae ay nagsimulang dumugo, tulad ng nakita ko sa kusina. Ang kanyang mga matay naging basang-basa ng luha ng dugo, at ang kanyang bibig ay bumuka sa isang walang tunog na sigaw. Sa takot, napaatras ako at halos mabuwal pabalik sa pinto. Ngunit nang ako'y magising mula sa aking pagkakatulala, ang silid ay biglang nawala. Ako'y nakatayo na lamang sa isang ordinaryong pasilyo. Walang salamin, walang multo, walang mga senyales ng anumang kakaiba. Parang isang bangungot na mabilis na naglaho. Ngunit bago pa man ako makababa ng hagdan, narinig ko muli ang kaluskos mula sa itaas. Ngayon ay hindi na ito isang simpleng ingay lamang. Ang tunog ay naging malinaw na mga yabag, papalapit sa akin, mula sa loob ng silid na iyon, na ngayon ay tila isang ordinaryong kwarto lamang.
Ngunit sa bawat yapak na naririnig ko, alam kong may isang bagay na hindi ko pa rin nauunawaan. Habang ang ingay ay papalapit, isang malamig na boses ang umaling-aungaw sa aking isip na puno ng pighati at babala. Hindi ka nag-iisa. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. At bago pa man ako makakilos, naramdaman ko ang isang matinding hilakbot. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos ng mga kaganapan noong nakaraang gabi, halos hindi ako makatulog. Patuloy na bumabalik sa aking isipan ang imahe ng dugo na lumalabas mula sa dingding ng aking kwarto. Ang amoy nito ay parang nananatili pa rin sa aking ilong at ang malamig na pakiramdam ng takot ay nakapulupot sa akin. Pagkagising ko, agad akong nagdesisyon na mag-imbestiga pa. Pumunta ako sa kusina upang magtimpla ng kape at maghanda ng agahan. Habang hinihintay ko ang kape, naisip ko ang multo na nagpakita sa akin noong nakaraang gabi. Ang kanyang anyo ay malabo, ngunit ang kanyang mata ay puno ng pakiusap. Pakiramdam ko ay may nais siyang ipahiwatig sa akin, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung ano iyon. Matapos kong mag-agahan, nagdesisyon akong tawagan si Mang Lando, ang matandang caretaker ng bahay, bago ako lumipat. Siya lamang ang kilala kong maaaring may alam tungkol sa kasaysayan ng bahay at ng mga nakaraang taga rito. Sinagot ni Mang Lando ang telepono pagkatapos ng ilang ring at narinig ko ang garalgal niyang boses na may halong pagtataka. Ano yon, Hija? May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Mang Lando, gusto ko sanang malaman kung may nangyari bang kakaiba sa bahay na ito bago ako lumipat. Sagot ko, sinusubukang huwag ipahalata ang kaba sa aking boses. Iha, wala namang kakaiba. Ngunit tila nag-alangan siya at huminto sa pagsasalita. Alam mo, mas maganda kung sa personal natin pag-usapan yan. May mga bagay na mas mahirap ipaliwanag sa telepono. Nagtungo ako sa bahay ni Mang Lando na nasa kabilang dulo ng barangay. Pagdating ko, sinalubong niya ako na may kakaibang ekspresyon sa muka. Halos parang siya'y natatakot o nag-aalala. Pasok ka, Hiha. May ipapakita ako sa'yo, sabi niya habang ako'y iniimbitahan sa loob. Sa loob ng kanyang bahay, kumuha siya ng lumang kahon na puno ng mga lumang dokumento at litrato. Isa-isa niyang inilabas ang mga ito at ipinakita sa akin ang mga larawan ng bahay noong mga nakaraang dekada. Sa isang lumang litrato, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, ang multo na nagpakita sa akin kagabi. Iyan si Aling Marta, sabi ni Mang Lando habang tinuturo ang babae sa litrato. Siya ang nagmamay-ari ng bahay noon. Mabait siya, ngunit may nangyaring trahedya. Ano pong nangyari? Tanong ko. Hindi maalis ang tingin sa litrato. May nangyaring hindi maganda sa kanya. Isang gabi, natagpuan siyang duguan sa loob ng kwarto niya. Hindi na siya umabot sa ospital. Kwento ni Mang Lando, mabigat ang boses. Naramdaman ko ang bigat ng kwento ni Mang Lando. Ang dugo sa dingding, ang multo, lahat ng ito ay tila may koneksyon kay Aling Marta. Ngunit bakit nagpapakita siya sa akin? Ano ang gusto niyang sabihin? Habang pauwi, patuloy na naglalaro sa isip ko ang mga impormasyon mula kay Mang Lando. Sa bahay muling bumalik ang takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Sa gabing iyon, nagdesisyon akong harapin ang multo. Sinadya kong hindi patayin ang ilaw sa kwarto. Naupo ako sa kama. Hinihintay ang anumang senyales ng kanyang presensya. Nasa kalagitnaan ng gabi nang muling magpakita si Aling Marta. Ngayon, mas malinaw na ang kanyang anyo. Tila ba siya'y nagiging mas buo sa bawat pagpapakita? Anong kailangan mo sa akin?
Tanong ko, sinusubukang huwag pangunahan ng takot. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at babala. Sa kanyang likuran, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa dingding. Ang malamig na hangin mula sa loob nito ay humampas sa akin at ang amoy ng kalumaan at pagkabulok ay bumalot sa kwarto. Nagtataka at medyo natatakot, tumayo ako at lumapit sa pintuan. Sa loob nito, may makitid na hagdan pababa. Tumingin ako kay Aling Marta at sa isang iglap, naintindihan ko na ito ang dahilan ng kanyang pagpapakita. May gusto siyang ipakita sa akin. Huminga ako ng malalim at sinimulang bumaba sa hagdan. Sa ilalim natagpuan ko ang isang lumang silid na puno ng mga gamit na tila hindi na nagalaw sa mahabang panahon. Sa isang sulok, may isang lumang diary na nakapatong sa isang mesa. Binuksan ko ito at sa bawat pahina ay naroroon ang kwento ng buhay ni Aling Marta, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at ang hindi inaasahang pagtatapos ng kanyang buhay. Habang binabasa ko ang diary, bigla kong narinig ang isang kaluskos mula sa itaas. Agad akong tumingin pataas at doon ko nakita ang isang anino ng tao. Nakatayo sa itaas ng hagdan, unti-unting bumababa patungo sa akin. Napakapit ako sa diary at naisip ko, baka hindi lang si Aling Marta ang multong naninirahan sa bahay na ito. Nang magising ako kinabukasan, pakiramdam ko'y may bigat sa aking dibdib. Ang aking panaginip ay puno ng mga imahe ng dugo, mga anino, at bulong na hindi ko mawari. Ngunit higit sa lahat, nanatili sa akin ang imahe ng babaeng may malungkot na mga mata na tila nagtuturo ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Pagkabangon ko, agad kong napansin ang kakaibang lamig sa hangin. Para bang may presensya sa silid na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong iwaksi ang nararamdaman kong takot, ngunit hindi ito nawala. Habang kumakain ng almusal, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang mga anino sa sulok ng aking mata ay tila gumagalaw, ngunit tuwing lilingunin ko, wala naman akong nakikita. Pasado 10:00 na ng umaga nang mapansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Sa pader ng kusina, sa mismong lugar na nakita ko kahapon, may bahid ng pulang likido na tila umuusbong mula sa loob ng dingding. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso. Pilit kong pinipigilan ang sarili kong matakot, ngunit alam kong hindi ito normal. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tumakbo ba palabas ng bahay? Humingi ng tulong sa mga kapitbahay? O manatili at harapin ang misteryo ng bahay na ito? Sa kabila ng takot, pinili kong manatili. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng lumalabas na dugo at ang multo ng babaeng patuloy na nagpapakita sa aking mga panaginip. Kumuha ako ng basahan at pinunasan ng dugo, ngunit tila walang epekto. Patuloy lang itong umaagos, tila may buhay na sarili. Napansin ko rin na may malamig na hangin na nanggagaling mula sa likod ng dingding. May puwang ba doon? Isang lihim na silid. Kinuha ko ang martilyo mula sa toolbox at dahan-dahang sinimulan kong alisin ang bahagi ng dingding. Bawat hampas ay nagdadala ng kaba at pag-asa. Sa wakas, nang mabuksan ko ang butas, tumambad sa akin ang isang maliit na espasyo. Halos hindi kasya ang isang tao. Ngunit mas nakakagulat ang aking natagpuan sa loob. Isang lumang kahon ang naroon, natatakpan ng alikabok at bahagyang basa ng dugo. Agad kong binuksan ito at tumambad sa akin ang mga lumang litrato at sulat. Ang babae. Ang babaeng nasa panaginip ko. Siya pala ay si Elena. At ayon sa mga sulat, siya'y nanirahan dito noong dekada 70. Isa siyang guro na nagmahal sa isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa kanyang pamilya. Isang araw, bigla na lamang siyang nawala at walang nakakaalam kung saan siya napadpad.
Habang binabasa ko ang mga sulat, nabalot ako ng pighati. Ang kanyang huling mga mensahe ay puno ng takot at pag-aalala. May mangyayari sa akin, sabi niya sa isa sa mga liham. Kapag natagpuan mo ito, tulungan mo akong makamit ang katarungan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang tinatapos ko ang pagbabasa. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang pagkawala, sa kanyang pagkamatay. Ngunit paano ko siya matutulungan? Ano ang dapat kong gawin? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang kaluskos mula sa likod ko. Bigla akong napalingon at nakita ko si Elena. Nakatayo sa pinto, tila nagmamakaawa. Ngunit sa kanyang mga mata, may determinasyon. Tila sinasabi niya na may kailangan akong gawin. Nang biglang may marinig akong kaluskos mula sa itaas ng hagdan. Parang may bumabagsak na mga bagay. Tumayo ang balahibo ko sa batok at agad akong nagdesisyon na umakyat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lumalakas na presensya ni Elena. Parang sinasamahan niya ako. Pagdating ko sa itaas, ang pinto ng silid-tulugan ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kong tinulak ito at tumambad sa akin ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Ang buong silid ay puno ng mga lumang kasangkapan, tila bagay iniwan noong panahon ni Elena. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang malaking salamin sa gitna ng kwarto na puno ng mga nakasulat na mensahe gamit ang dugo. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagdadala ng kamatayan, sabi ng isa sa mga mensahe. Sa gitna ng aking pagkabigla, may naramdaman akong mga kamay na dahan-dahang lumapat sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Si Elena. Ang kanyang presensya ay hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng lakas. Tila sinasabi niyang hindi pa tapos ang lahat. Biglang may narinig akong mga yabag mula sa ibaba. Malalakas at pabigat ng pabigat ang tunog. Hindi ko alam kung sino o ano ang paparating. Ngunit alam kong kailangan kong kumilos at tulungan si Elena. Ngunit paano? Habang dumarating ang yabag, ang tanging nasa isip ko ay ang pahayag ni Elena. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagdadala ng kamatayan. Ang aking puso ay puno ng kaba at pag-asa. Kailangang malaman ko ang buong katotohanan. Ngunit sapat ba ang oras ko bago dumating ang hindi inaasahang bisita? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Kailangan kong ipaglaban ang kanyang kwento at makamit ang katarungan para sa kanyang pag-ibig na hindi natapos. Ngunit paano ko ito magagawa kung ang mga yabag ay papalapit na ng papalapit? Sa loob ng ilang araw, halos hindi ako makatulog. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa dingding ng silid-tulugan ko, na tila ba ito'y isang buhay na sugat na hindi kailanman maghihilom. Gabi-gabi nagigising ako sa mga bulong na mistulang nagmumula sa kabila ng dingding. Mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit puno ng dalamhati at pighati. Isang gabing hindi ko na matiis ang misteryo. Nagpasya akong magsaliksik. Pinuntahan ko ang bayan at kinausap ang mga matatanda. Hindi ko inaasahan ang kanilang reaksyon sa aking mga katanungan. Ang kanilang mga matay nagdilim at ang kanilang mga labi itong tila nagkandado. Subalit, isang matandang babae na tila ba'y malapit na sa kanyang dapit hapon ang nagdala sa akin sa isang tabi. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit puno ng pagkabahala. Iha, ang bahay na tinitirhan mo, aniya, ay may kakaibang kasaysayan. Mula sa kanyang kwento, nalaman kong may isang babae na nanirahan doon ilang dekada na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Aling Rosa. Siya'y sinasabing biktima ng karahasan ng kanyang sariling asawa. Isang gabi, siya'y naglaho na lang na parang bula at mula noon ay wala nang nakakita sa kanya.
Ngunit ang mga usap-usapan sa bayan ay nagsasabing hindi siya umalis ng bahay na iyon. Nang bumalik ako sa bahay, mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Gabi na nang magsimula ulit ang pag-agos ng dugo sa dingding. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang nangyari. Kasabay ng paglabas ng dugo, unti-unting lumitaw ang isang imahe sa dingding. Isang anyo ng babaeng nakasuot ng lumang bestida at ang kanyang mga matay puno ng hinagpis. Aling Rosa? Tanong ko, kahit na ang takot ay namumuo sa aking dibdib. Ang imahe ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang presensya ay nadama ko sa bawat sulok ng silid. Alam kong siya ang multo ng dating biktima, na pilit nagbabala sa akin. Ngunit tungkol saan? Muli kong narinig ang mga bulong, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Tumakbo ka, aniya, bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang kanyang babala, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap at ang hangin ay biglang lumamig. Nagmadali akong lumabas ng silid at patungo sa sala. Ngunit sa pagdating ko roon, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa akin. Ang mga pinto at bintana ay kusa ng nagsasara, na tila ba may isang hindi nakikitang puwersa na nagkukulong sa akin sa loob. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis at ang takot ay unti-unting lumukob sa akin. Habang nag-iisip ako ng paraan upang makalabas, biglang may isang mabilis na pagkilos sa gilid ng aking mata. Isang anino na tila ba'y nagmamasid sa akin. Ngunit nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Ang pakiramdam ng hindi mag-isa ay lalo pang lumakas. Pilit kong inalala ang mga sinabi ng matanda sa bayan. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang lihim na tila ba'y nakatago sa bawat pader ng bahay na ito. Sa pagkakataong iyon, may naramdaman akong kakaibang init sa aking bulsa. Hinugot ko ang maliit na piraso ng papel na ibinigay sa akin ng matandang babae. May nakasulat doon. Ang mga pader ay may tenga, at ang mga nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Isang pahiwatig, ngunit paano ko ito maiintindihan? Nang bumalik ang aking tingin sa dingding, ang imahe ni Aling Rosa ay halos mawala na sa pagkakapinta ng dugo. Ngunit bago pa ito tuluyang maglaho, may isa pa siyang mensahe na iniwan. Ang kanyang pagbalik ay nalalapit na. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, ngunit ang takot at kaba ay hindi na maikukubli. Bigla, isang kalampag ang narinig ko mula sa itaas. Ang mga yabag na tila ba'y nagmumula sa ikalawang palapag. Walang pag-aalinlangan, mabilis akong umakyat. Dala-dala ang flashlight na nakuha ko mula sa mesa. Sa pagbukas ko ng pinto ng ikalawang silid, bumungad sa akin ang isang napakadilim na kwarto. Dahan-dahan akong pumasok at doon ko nakita ang isang lumang aparador na tila ba'y hindi nabubuksan ng matagal na panahon. Habang papalapit ako, unti-unting bumagal ang oras. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inaabot ko ang seradura. Nang buksan ko ito, isang malakas na hangin ang bumungad sa akin, na tila ba'y may nakatakas mula sa loob. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Isang lumang larawan na nakasabit sa loob ng aparador. Larawan ng isang lalaki na may hawak na palakol at sa kanyang tabi ay ang isang babaeng duguan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya si Aling Rosa. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang lalaking iyon. Ang kanyang mukha ay hindi ko malilimutan sapagkat siya ay walang iba kundi ang bagong kaibigan na aking nakilala sa bayan, ang taong nag-alok ng tulong mula nang lumipat ako rito. Siya ang multo ng nakaraan at siya ang babalik. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, pilit na iniintindi ang mga nangyayari sa paligid.
Ang kwarto ay tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng hangin mula sa lumang bintanang kahoy ang naririnig. Halos 1 linggo na ang lumipas mula nang unang lumitaw ang dugo sa dingding. At bawat gabi ay naging mas nakakakilabot kaysa sa nauna. Sa bawat sulok ng bahay, tila may mga matang nagmamasid sa akin. Hindi ko maiwasang isipin na ang multo ng dating biktima ay laging nandyan, nagbabantay o nagmamatsyag. Kahit saan ako bumaling, palaging may malamig na hanging dumadampi sa aking balat, parang isang babalang hindi ko mawari. Isang gabi, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit sa sala, naramdaman kong may kakaibang presensya sa likod ko. Hindi ko maialis ang pakiramdam na may nakamasid sa akin. Kaya't nilingon ko ito ng dahan-dahan. Walang tao, ngunit ang lamig ay tila sumiksik sa aking kalamnan. Bumalik ako sa pag-aayos ng mga libro nang bigla kong marinig ang mahina at malungkot na pag-iyak mula sa itaas. Agad akong tumayo at sinundan ang tunog, paakyat sa 2 palapag. Ang mga yabag ko'y nag-etso sa lumang kahoy na hagdan. Sa bawat hakbang, ang pag-iyak ay lalong nagiging malinaw at masakit sa pandinig. Nang makarating ako sa itaas, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang pinto na noon ko lang napansin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang isang madilim na silid na puno ng alikabok. Sa sulok ng kwarto, may nakita akong anino ng isang batang babae. Nakaupo at umiiyak. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulot at ang kanyang kasuotan ay tila mula pa sa nakaraan. Nagsalita siya, ang boses ay malamig at puno ng lungkot. Bakit ka nandito? Hindi ko alam ang isasagot. Nais kong tumakbo, ngunit ang mga paa ko'y tila nabaon sa sahig. Ako'y bagong lipat. Ang tanging nasambit ko. Naririnig mo ba sila? Tanong niya nang may halong takot. Sino? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, ang paligid ay biglang nagbago. Ang silid ay naging maliwanag at sa kisame, nakita ko ang mga bakas ng dugo na bumubuo ng mga larawan. Parang isang pelikula, ipinakita sa akin ang isang trahedyang naganap noon. Isang babae, binubugbog ng isang lalaking puno ng galit. Ang kanyang mga sigaw ay tila umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan. Alam ko na ang multo ng babaeng ito ang nagbababala sa akin. Ngunit bakit? Ano ang nais niyang iparating? Bumalik siya, sabi ng batang babae, at siya'y nagagalit. Bumalik? Sino? Tanong ko. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, biglang naglaho ang batang babae at ang liwanag. Muli akong iniwan sa dilim, nag-iisa. Bumaba ako mula sa 2 palapag, nanginginig at hindi na makapaghintay na makalabas ng bahay. Ngunit sa pagbaba ko, naririnig ko ang mga bulong mula sa dingding. Mga tinig ng mga taong nagdurusa, nagsusumamo. Pagdating ko sa sala, nakita ko ang malaking salamin sa dingding. Sa aking paglapit, unti-unting lumitaw ang mga imahe ng mga taong nagdurusa. Tila mga kaluluwang natrap sa loob nito. Sa gitna ng lahat, nakita ko ang mukha ng isang lalaking puno ng galit. Ang parehong lalaking nakita kong nananakit sa babae sa silid kanina. Biglang may naramdaman akong malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Napalingon ako at nakita ang batang babae. Bumalik siya para sa'yo, bulong niya, bago tuluyang naglaho. Sa mga sandaling yon, naintindihan ko na ang bahay na ito ay hindi lamang basta pinamumugaran ng multo. May mas malalim na lihim na nakabaon dito. At ang dating biktima ay hindi lamang basta nagbababala. May paparating na panganib. At hindi ko alam kung paano ko ito maiiwasan. Nilingon ko ang paligid, hinahanap ang anumang palatandaan ng pag-asa. Ngunit bago pa ako makagalaw, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Isang bagong yugto ng takot ang bumalot sa akin.
At alam kong ang mga susunod na sandali ay magdadala ng mga sagot o kapahamakan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko na ito kayang takasan. Pagkatapos ng nakakatakot na pangyayari noong nakaraang gabi, pinilit kong bumalik sa normal ang aking araw. Ngunit paano nga ba magiging normal ang lahat kung sa bawat sulok ng bahay na ito ay tila may nagmamasid sa akin? Kanina, habang nag-aalmusal, biglang bumagsak ang isang tasa mula sa mesa. Wala namang hangin o kahit anumang paggalaw sa paligid. Ang mga mata ko'y mabilis na luminga-linga, umaasang walang kung anumang multo o espiritong magpapakita sa harapan ko. Sa mga oras na iyon, hindi ko na malaman kung paano ko pa maipapaliwanag ang sunod-sunod na mga kaganapan sa bahay na ito. Pagkatapos kong kumain, nagpasya akong maglinis sa sala. Habang nagwawalis, napansin ko na parang may anino sa gilid ng aking paningin. Agad akong nagbalik tanaw, ngunit wala naman akong nakita. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Iniisip ko kung ako lang ba ito o talagang may espiritu sa bahay na ito. Nang gabing iyon, nagpasya akong magsindi ng kandila at magdasal. Umaasa akong kahit papaano'y mabawasan ang takot na bumabalot sa akin. Habang nagdarasal, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog ng patak ng tubig mula sa dingding na may dugo. Hindi ko na ito kayang baliwalain. Kailangan ko nang malaman ang totoo. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding. Ang liwanag ng kandila ay bahagyang nagpapakita ng mga patak ng dugo na tila ba isang babala. Hinawakan ko ang pader. Malamig ito at tila may pumipintig mula sa kaloob-looban nito. Bigla kong naalala ang kwento ng multong biktima na narinig ko mula sa mga kapitbahay. Sinasabi nilang ang multong iyon ay nagbababala sa mga bagong lipat na tulad ko. Nang gabing yon, nahirapan akong matulog. Sa bawat paggalaw ng hangin, sa bawat kaluskos, para bang may nagbabantang panganib. Sa aking pag-idlip, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko siya, ang multo ng babaeng biktima. Ang kanyang anyo ay tila lumulutang, hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa akin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabalisa, parang may nais siyang iparating. Bakit ka nandito? Tanong ko, kahit pa umaalingaw-ngaw ang takot sa aking tinig. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata, at sa kanyang mga labi ay pumatak ang dugo. Babala. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa hangin. Hindi ka ligtas dito. Bigla siyang nawala, parang bula na naglaho sa hangin. Naiwan akong tulala at nanginginig. May kung anong bumubulong sa isip ko na kailangan kong alamin ang pinagmulan ng lahat. Kinabukasan, nagdesisyon akong magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng bahay. Pumunta ako sa munisipyo at tinanong ang mga opisyal tungkol sa dating nakatira sa bahay. Tumambad sa akin ang mga lumang dokumento at artikulo ng dyaryo. Isa sa mga headline ang agad na tumawag ng aking pansin. Babaeng natagpuang patay sa sariling tahanan, isang misteryo. Ipinakita sa akin ang larawan ng babaeng iyon. Siya nga, ang multo na nakita ko kagabi. Ang kanyang pangalan ay Clara. Isang misteryo pa rin ang kanyang pagkamatay. At ang hinala ng mga pulis noon ay may kinalaman ito sa isang kulto na nag-ooperate sa lugar. Habang lumalalim ang pagsasaliksik ko, nalaman ko na ang kulto ay gumagamit ng mga ritual na may kinalaman sa dugo. Ang dugo sa dingding ay hindi ordinaryo. Ito ay bahagi ng mga sinaunang ritual na naglalayong ikulong ang mga kaluluwa sa bahay. Sa pagbalik ko sa bahay, binalot ako ng kaba. Alam kong hindi ko dapat hayaang mangyari sa akin ang nangyari kay Clara. Ngunit paano ko nga ba siya matutulungan? Kailangan kong makipag-ugnayan sa kanya, alamin ang kanyang nais iparating.
Ngunit nang buksan ko ang pinto ng aking kwarto, tumambad sa akin ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Isang bagong mensahe na nakasulat gamit ang dugo sa dingding. Sila ay babalik. Lumayas ka na habang may oras pa. Napaatras ako. Halos mabitawan ng kandila sa aking kamay. Ang takot at kaba ay tila sumabog mula sa aking dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babalik? Ang kulto ba na responsable sa pagkamatay ni Clara? Habang nanginginig ang aking mga kamay, napagtanto ko na hindi lang basta multo o ritual ang dapat kong katakutan. May malaking panganib na paparating. At ang oras ko ay unti-unting nauubos. Kung hindi ko agad mareresolba ang misteryo ng bahay na ito, baka ako na ang susunod na biktima. Ngunit paano ko ito gagawin? Kailan sila babalik? At higit sa lahat, paano ko matatakasan ang kapalarang tila nakatakda na para sa akin? Sa gabi ring iyon, habang nakahiga sa kama, isang kaluskos ang gumising sa akin. Ang pinto ng kwarto ko ay bumukas ng dahan-dahan at sa dilim ay may mga aninong unti-unting lumalapit. Mula nang matuklasan ko ang dugo na umaagos mula sa dingding ng aking silid, hindi na ako mapalagay. Ang bahay na ito, na noong unay inakala kong magiging kanlungan ko mula sa magulong syudad, ay tila nagiging isang bangungot na ayaw akong pakawalan. Wala na akong ibang magawa, kundi alamin ang pinagmulan ng kababalaghang ito. Isang gabing mahangin, naisipan kong bumalik sa silid kung saan ko unang nakita ang dugo. May dala akong flashlight at isang maliit na kutsilyo. Hindi ko rin alam kung bakit. Marahil ay para sa kaunting kapanatagan ng loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at muling bumungad sa akin ang kaunting liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Huminga ako ng malalim, nagpakalakas ng loob, at tinutok ang flashlight sa dingding. Wala na ang dugo. Habang iniinspeksyon ko ang paligid, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Ibinaba ko ang flashlight sa sahig at nakita kong may mga bakas ng paa na tila basa. Sinundan ko ang mga ito at nagtapos sa isang maliit na aparador sa sulok ng silid. Ang aparador na iyon, kahit kailan ay hindi ko pa nabubuksan mula nang lumipat ako. Nang buksan ko ito, iniluwa nito ang isang alingasaw na parang mula sa lumang kahoy na nabasa ng ulan. Ngunit higit pa doon, may nakita akong isang lumang kahon na puno ng mga sulat. Pinunit ang mga gilid ng mga sobre at halatang napakatagal na ng mga ito. Isa-isang kong binasa ang mga sulat at dito ko natuklasan ang isang kwento ng trahedya. Ang dating nakatira sa bahay na ito ay isang babaeng nagngangalang Lucia. Si Lucia ay tila may malalim na pagdurusa na pinaramdam sa kanya ng kanyang asawa. Habang binabasa ko ang mga sulat, unti-unti kong nararamdaman ang kanyang pighati at galit. Nakakapangilabot ang kanyang mga huling pahayag patungkol sa isang gabing puno ng karahasan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang abiso ng mensahe mula sa aking kaibigan na si Carla. Nasa paligid lang ako ng probinsya mo. Pwede ba tayong magkita? Ang sabi niya. Napabuntong hininga ako. Kinailangan kong makalabas sa nakakabalisang bahay na ito kahit saglit lang. Sumang-ayon ako at nagmamadali akong nagbihis upang salubungin siya. Sa aming pagkikita, ikinuwento ko kay Carla ang lahat ng kakaibang nangyari. Napansin kong habang nagkukwento ako, parang may gustong iparating ang kanyang mga mata na hindi ko agad maintindihan. Alam mo, sabi niya, may kwento akong narinig tungkol sa bahay mo. Sinasabing may babaeng nakatira diyan, dati na biglang nawala. May mga bali-balita na siya ay pinatay ng kanyang asawa at inilibing sa mismong bahay na iyon. Nanginginig ang aking kamay sa aking narinig. Baka kaya may dugo sa dingding. Bulong ko sa sarili ko.
Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sulat ni Lucia at ang malamig na presensyang tila laging nagmamasid sa akin. Nang bumalik ako sa bahay, nagdesisyon akong muling bumalik sa silid at tignan kung may iba pa akong makikita. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng aparador at sa pagkakataong ito, tila may kung anong pwersang nagtulak sa akin upang alisin ang mga kahoy na sahig sa ilalim ng aparador. Nang aking alisin ang unang tabla, pumutok ang isang alingasaw na amoy ng pagkabulok. Habang unti-unti kong inaalis ang isa pang tabla, may nakita akong isang bagay na nakabaon, isang maliit na kahon na metal. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ito at sa loob nito, nakitang-kita ko ang isang piraso ng tela na puno ng dugo at isang singsing na may pangalan ni Lucia. Napaatras ako nang biglang may marinig akong bulong sa aking likuran. "Tulungan mo ako," ang sabi ng isang tinig na malamig at puno ng pagmamakaawa. Napalingon ako at nakita ko ang isang anyo ng babae. Nakalutang at tila malabo ang anyo. Ang kanyang mukha ay pamilyar, katulad ng nakita ko sa isang lumang litrato sa isa sa mga sulat. Bago pa man ako makagalaw, bigla siyang nawala at ang sahig kung saan ako nakaluhod ay biglang bumigay. Nahulog ako sa isang madilim na espasyo at sa pagbagsak ko, naramdaman ko ang malamig na lupa na tila ba may kung anong bagay ang nag-aabang sa akin. Habang nakahandusay sa lupa, nagulat ako nang marinig ang isang pamilyar na tinig mula sa kadiliman. "Hindi ikaw ang dapat nandito," sabi ng tinig. At sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang boses na iyon ay akin ding boses. Isang nakakakilabot na panginginig ang dumaloy sa akin habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan na hindi lamang si Lucia ang multo sa bahay na ito. Ako rin, tila bahagi ng kanilang mundong puno ng pighati at misteryo. Hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko ang mga pangyayaring naganap noong mga nakaraang araw. Ang mga dingding ng aking bagong bahay sa probinsya ay tila ba nagkukwento ng isang madilim na nakaraan at ang lumalabas na dugo ay patunay ng isang hindi maipaliwanag na misteryo. Sa kabila ng aking takot, alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. "Maria, may kailangan kang malaman." Bulong ng malamig na hangin na tila ba'y may dalang mensahe mula sa mundo ng mga espiritu. Ito ang boses na palaging naririnig ko tuwing gabi, isang boses na tila ba umiiyak, nagbabala. Nagpasya akong bumalik sa silid kung saan unang lumabas ang kakaibang pag-agos ng dugo. Bitbit ang isang flashlight at ang aking lakas ng loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Ang dilim ng silid ay tila ba humihigop ng lahat ng liwanag mula sa paligid. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kislap na umaagaw sa aking pansin. Isang lumang kahon na nakatago sa likod ng isang sirang aparador. Lumapit ako sa kahon, nag-aalangan ngunit puno ng determinasyon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang litrato at sulat. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng isang babae na tila pamilyar sa akin, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na pangalan. Elena. Habang binabasa ko ang mga sulat, unti-unti kong naintindihan ang kwento. Si Elena ay dating nakatira sa bahay na ito. Isa siyang biktima ng karahasan at kawalang katarungan. Ang kanyang buhay ay kinitil ng walang awa at ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. Ang dugo sa dingding ay hindi lamang basta dugo. Ito ay simbolo ng kanyang pagdurusa at paghihiganti. Habang pinoproseso ko ang lahat ng impormasyong ito, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. "Maria," bulong ng boses, "mas malinaw ngayon kaysa dati. Tulungan mo akong makamit ang hustisya." Napalunok ako.
Nanginginig ang buo kong katawan. Alam kong hindi ko siya maaaring balewalain. Paano kita matutulungan? Tanong ko. Kahit walang katiyakan na makakakuha ako ng sagot. Biglang umilaw ang flashlight. Naglalabas ng mas maliwanag na liwanag kaysa dati. Na tila ba itinuturo ang isang bahagi ng dingding. Lumapit ako at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang lumang pintuan na nakatago sa likod ng wallpaper. Hindi ko ito napansin noon, ngunit ngayon ay tila umaakit ito sa akin na buksan ito. Pagbukas ko ng pintuan, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Kasama ang amoy ng kahalumigmigan at pagkabulok. Ito ay isang lihim na silid, puno ng mga gamit na nababalutan ng alikabok at agiw. Sa gitna nito, may isang lamesa na may nakalatag na lumang diary. Binuklat ko ang diary at sa bawat pahina ay may detalyadong kwento ng buhay ni Elena, ang kanyang ligaya, ang kanyang pagsubok, at ang kanyang trahedya. Ang kanyang huling mga pahina ay puno ng pagmamakaawa para sa katarungan at pagpapatawad. Ngunit bago ko pa man matapos ang pagbabasa, may narinig akong kaluskos mula sa likuran. Agad akong napalingon at sa aking pagkagulat, may nakita akong anino ng isang lalaki. Malaki, mabigat ang hakbang. Sa takot ko, nahulog ko ang diary at bumagsak ito sa lupa na nagkalat ang mga pahina. Maria, hindi ka dapat nandito, sabi ng boses ng lalaki, puno ng galit at pagbabanta. Ngunit bago pa man siya makalapit sa akin, isang malakas na hangin ang nagpagalaw sa mga pahina ng diary at bigla itong umapoy na tila ba may hindi nakikitang puwersang nagpoprotekta sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na sigaw ang aking narinig, kasabay ng paglitaw ng figura ni Elena sa aking harapan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan sa aking puso. Maria, ang oras ay dumating na, sabi niya, puno ng determinasyon. Sa isang iglap, ang lahat ay naging maliwanag. Ang misteryo ng dugo, ng mga dingding, at ng mga lihim na silid, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Si Elena ay hindi lamang naghahanap ng katarungan, siya rin ay nagbababala sa akin tungkol sa panganib na dala ng lalaking ito. At sa puntong iyon, napagtanto ko na ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para sa akin. Habang unti-unting naglalaho ang figura ni Elena, naiwan akong puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Ngunit bago ko pa man maisara ang pintuan ng lihim na silid, narinig kong muli ang boses ng lalaki, mas malapit at mas nagbabanta. Hindi pa ito tapos, Maria. At doon ko napagtanto, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kung mababasa mo ang aking mga naunang tala, marahil ay mapapansin mong marami na akong naranasan sa bahay na ito na hindi ko maipaliwanag. Ngunit wala pa ring makapaghahanda sa akin sa mga pangyayaring naganap sa gabing iyon. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong tila ba may malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa dingding ng aking silid. Akala ko'y bunga lamang ito ng pagod, kaya't hindi ko na inintindi. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalo kong nararamdaman ang hindi maipaliwanag na bigat sa paligid. Pagpikit ng aking mga mata, may naramdaman akong kakaibang presensya sa kwarto. Ang mga anino sa sulok ng silid ay tila ba nagmumulto at bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Minulat ko ang aking mga mata at doon ko nakita sa unang pagkakataon ang multo ng isang babae sa gilid ng aking kama. Siya'y tila ba may gustong ipahiwatig, ngunit sa halip na takot, awa ang aking naramdaman. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at bighati. Sa isang iglap, bigla siyang naglaho. Iniwan akong naguguluhan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aking karanasan. Sa tuwing ako'y mapapadaan sa pasilyo malapit sa silid ng banyo, may naririnig akong tila ba iyak ng isang babae. Paulit-ulit kong sinubukang hanapin ang pinagmumulan nito,
Ngunit wala akong makita. Ang mga tunog na iyon ay nagbigay sa akin ng hindi mapakaling pakiramdam. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y nakaupo sa sala, napansin kong may tumutulong likido mula sa dingding malapit sa aking pwesto. Ang likido'y pula at malagkit, dugo. Agad akong tumayo at sinubukang takpan ito ng kahit anong tela na mahawakan ko. Ngunit kahit anong gawin ko, lalo lamang itong dumadaloy. Natataranta at halos hindi ko na alam ang gagawin, biglang nagpakita muli ang multo ng babae. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang anyo. Ang kanyang mga matay puno ng puot at babala. Itinuro niya ang direksyon ng hagdanan. Tila ba may gustong sabihin sa akin na kailangan kong makita. Sinundan ko ang kanyang itinuro. Kahit pa ang bawat hakbang ay tila ba may mabigat na pasaning hindi ko maipaliwanag. Habang palapit ako sa tuktok ng hagdanan, mas lalong lumalakas ang iyak na aking naririnig. Isang pintuan ang unti-unting bumukas sa dulo nito at mula sa loob ay may malamlam na ilaw na nagmumula sa isang lampara. Pumasok ako sa silid na yon at nakita ang isang lumang aparador. Agad kong sinilip ang loob nito at doon ko nakita ang isang lumang diary na puno ng alikabok. Binuksan ko ito at natuklasan ang mga lihim ng nakaraan. Ang diary ay pagmamay-ari ng isang babae na sa aking palagay ay siya ring multo na nagpakita sa akin. Isinulat niya ang kanyang mga karanasan sa bahay na ito at ang kanyang mga huling salita ay naglalaman ng matinding takot at pagdurusa. Ayon sa kanyang mga tala, siya'y naging biktima ng karahasan ng kanyang sariling asawa at ang bahay na ito ang naging saksi sa kanyang pagdurusa at pagkamatay. Nang binasa ko ang huling pahina, biglang bumukas ang bintana ng kwarto. Ang malamig na hangin ay tumama sa aking katawan at sa isang kisap mata, ang diary ay biglang nagliyab. Nanlaki ang aking mga mata sa takot at pagkabigla, ngunit hindi ko magawang kumilos. Sa gitna ng apoy, ang multo ng babae ay muling nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang anyo ay tila ba naglaho kasabay ng apoy. Iniwan akong nag-iisa sa silid na iyon. Bumalik ako sa aking silid, nanginginig sa takot at hindi alam ang gagawin. Ngunit bago pa man ako muling makapag-isip, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa ibaba. Tila ba may bumagsak na mabigat na bagay? Dahan-dahan akong bumaba at doon ko nakita ang isang bagong pintuan na dati hindi ko napapansin. Ang pinto'y bahagyang nakaawang at mula sa loob nito ay may lumalabas na liwanag. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na lumapit at silipin ang loob. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang ako'y sumilip sa loob, nagulat ako sa aking nakita. Ang silid ay puno ng mga lumang gamit at larawan ng isang batang babae na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang paglitaw ng isang lalaki sa likod ko. May hawak na lumang palakol at nagsalita ng mga salitang habang ang kanyang mga matay puno ng galit. Hindi mo dapat ito nalaman, aniya. At sa isang iglap, ang mundo ko'y biglang nagdilim. Pagmulat ng aking mga mata ng umagang iyon, agad akong sinalubong ng kakaibang lamig. Parang may presensya sa loob ng aking kwarto na hindi ko maipaliwanag. Bagamat nasanay na akong may nararamdaman sa bahay na ito, iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may nagbabantang panganib. Bumangon ako mula sa kama at dumiretso sa banyo para maghilamos. Habang nagbubuhos ng tubig sa aking mukha, napansin ko ang refleksyon ng isang anino sa salamin. Agad akong napalingon, ngunit wala namang tao sa aking likuran. Napailing na lamang ako at sinubukang kalimutan ang nakita. Siguro'y epekto lamang ito ng aking pagod at stress sa mga nagdaang araw. Paglabas ko ng banyo,
Narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na pagkaluskos mula sa sala. Unti-unti akong lumapit sa pinagmumulan ng ingay habang humahawak sa pader upang hindi magdulot ng kahit anong tunog. Nang sumilip ako sa sala, nakita ko ang isang anino ng babae na tila ba naglalakad papunta sa dingding kung saan ko unang nakita ang dugong lumalabas. Pigil ang aking hininga. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aninong ito, ngunit nangibabaw sa akin ang kuryosidad. Lumapit ako sa kanya at sa bawat hakbang ko'y lalo pang bumibilis ang pagtibok ng aking puso. Nang makarating ako sa kanyang likuran, napansin kong hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa pader na tila ba may inaantay na mangyari. Ikaw ba ang multo na nagpapakita sa akin? Tanong ko nang may halong kaba. Tahimik pa rin siya, ngunit maya-maya'y unti-unting lumingon ang kanyang mukha sa akin. Kitang-kita ko ang kanyang maputlang balat at ang kanyang mga matang puno ng hinanakit at pagdurusa. Huwag kang magtiwala sa kanya, mahinang sabi ng babae. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Sino? Sino ang hindi ko dapat pagtiwalaan? Tanong ko ulit. Ngunit sa halip na sumagot, bigla siyang naglaho, tulad ng hamog na naglalaho sa pagsikat ng araw. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, puno ng pag-aalinlangan. Sino ang hindi ko dapat pagtiwalaan? Ang multo bang ito ang tunay na biktima ng bahay na ito? O may iba pang nasa likod ng kanyang babala? Habang iniisip ko ito, bigla kong narinig ang pagring ng telepono. Mabilis akong tumungo sa kusina upang sagutin ito. Hello? Sagot ko. Kamusta ka na, anak? Boses ng aking ina sa kabilang linya. Mukhang pagod ka na sa bahay na yan. Baka gusto mo munang umuwi dito sa probinsya para makapagpahinga. Sa kabila ng mga nangyayari, nagdulot ng aliw ang tawag ng aking ina. Oo nga ma, medyo mabigat ang pakiramdam ko rito, sagot ko. Pero kailangan kong malaman ang pinagmulan ng mga pangyayari dito. Alam mo anak, sabi ng aking ina, may nabasa akong artikulo tungkol sa bahay na yan. May mga sabi-sabi na may misteryosong pangyayari riyan at baka may kinalaman ito sa mga naunang nakatira. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Baka may makatulong sa akin ng kaalaman tungkol sa nakaraan ng bahay na ito. Salamat ma. Mag-iingat ako. Sagot ko bago ibaba ang telepono. Nang gabing yon, nahirapan akong makatulog. Pilit kong iniisip ang mga sinabi ng multo at ng aking ina. May koneksyon kaya ang kanilang mga babala? Habang nagmumuni-muni, napansin ko ang unti-unting pagpatak ng dugo mula sa dingding. Mas marami at mas mabilis kaysa dati. Nataranta ako at mabilis na bumangon. Ngunit bago ko pa man magawa ang kahit ano, biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Sa likod nito, lumabas ang isang lalaking hindi ko kilala. May hawak siyang isang lumang litrato at sa kanyang mga matay may nakatagong lihim na tila ba nais niyang ipabatid sa akin. Ako ang dapat mong pag-ingatan, sabi niya habang itinataas ang litrato na nagpapakita ng isang masayang pamilya. Sa gitna ng larawan, nakilala ko ang lalaking nasa aking harapan. Siya ang dati kong kasintahan na matagal nang nawawala. Nang hilakbot ako sa aking natuklasan. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? At bakit siya nagpakita sa akin ngayon? Bago pa man ako makapagtanong, biglang naglaho ang lalaki, kasabay ng pagtila ng dugo mula sa dingding. Habang nakatulala sa kawalan, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpaikot-ikot sa loob ng aking kwarto. Ang mga piraso ng papel mula sa lumang litrato ay nagkalat sa sahig, na tila ba may nais iparating sa akin ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang bahagi ng litrato ang bumagsak sa harapan ko. Nakatutok ito sa isang pangalan na nakasulat sa likod ng larawan, isang pangalang hindi ko inaasahan. Sa puntong iyon,
Napagtanto ko na ang bahay na ito ay hindi basta-basta. Itinatago nito ang lihim ng aking nakaraan at sa kabila ng takot na, na nararamdaman ko, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit handa ba akong harapin ang mga multo ng aking nakaraan? Sa pagdilim ng gabi, alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Ang mga anino ng nakaraan ay bumabalik at sa pagkakataong ito, sila'y handang ipakita ang kanilang tunay na anyo.